Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Ciro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran, at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Tesalonika, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwinay kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo
sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit nais ninyo kong hulihin? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him, along with the Herodians. "Teacher, They said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You are not swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, said, You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the taxes. They brought him a denarius, and he asked them. Whose portrait is this and whose inscription? Caesar! They replied. Then he said to them, Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's.